Kinilala ang mga suspek sa umano'y pang-aabuso kay Zara kay Rina na naging dahilan ng pagkamatay nito na sina Kak M, Dedeng, Tomboy, Fatiha at Potet. Nagtrending ang kasong ito sa social media kamakailan. Ibabahagi ko ang mga pangyayari at isang logical na kinilos ng isang sinasabing mataas na partido na nagsisikap na protektahan ang ilang individual dahil lamang sila ay mga VIP o ang kanilang pamilya ay may matataas na katungkulan sa kanilang bansa. Kaya't mangyaring panoorin mo ang video na ito hanggang sa pinakadulo. Maraming salamat. Kamakailan lamang ay nag-viral sa social media ang isang kaso tungkol sa isang estudyanteng nagngangalang Zara Kyrina Mahathir na nahulog umano sa ikatlong palapag na isang religious school dormitory. Ngunit ang insidenteng ito ay nagdulot ng napakaraming hindi nasagot na mga katanungan. Kaya't sabay-sabay nating tatalakayin ang kasong ito. Justice for Zara Kyrina. Naganap ang insidente alas 3 ng umaga nang mahimbing pang natutulog ang lahat ng estudyante. Ngunit may ilang gising na. Nang may isang maliit na katawan na nakahandusay sa kanal, malamig, matigas at hindi gumagalaw. Ang kanyang pangalan ay Zara Kyrina, isang 13 taong gulang at kakasimula pa lang niya sa dormitoryo. Pero nung umagang yon ay natagpuan siyang wala ng malay at mahina ang pulso. Kinabukasan ay tuluyan na siyang nawala. Siya si Zara Kyrina Mahathir, isang grade 7 student sa Tondatu Mustafa Islamic National Secondary School sa Paparasaba, Malaysia. Siya ay nag-iisang anak lamang, isang magiliw, masayahin, matalino at mabait na bata. Kapag pinanood mo ang kanyang mga videos at nakita ang kanyang mga larawan, ay mararamdaman mong si Zara ay isang napaka-sweet na tao. Gunakan siyempre iberguro tidak terbisa kerja yang sih dari kecil dia siguro. Kakapasok lang ni Zara sa boarding school na may matinding pagnanais na matuto tungkol sa relihiyon at gustong-gusto niyang makasama ang mabubuting tao at maging mabuting impluensya sa ibang mga bagong mag-aaral na tulad niya. Si Zara ay sobrang malapit sa kanyang ina. Walang araw na hindi niya to tinatawagan para ibahagi ang lahat ng nangyayari sa kanya. At ang nakakalungkot na parte ay ang ina ni Zara na naghahanap pa rin ng mga sagot. Ano nga ba talaga ang nangyari sa kanyang anak? At isang instinct ng ina ang nagsasabi sa kanya na hindi tatalon ang kanyang anak. Malabo niyang gawin yon. At naniniwala ang ina ni Zara na may kinalaman ang ibang estudyante dito. Dahil di umano simula pa lamang daw nang pumasok si Zara sa paaralan ay nagpakita na ito ng takot. At sa isang voice recording ng pag-uusap nila ni Zara, ay binanggit ni Zara ang tungkol sa isang upper class na may palayaw na Kak M, na patuloy siyang tinatakot, pinubuli, at gagawan pa siya ng ilang masasamang bagay. At sinabi rin ni Zara na pinagbantaan siya nito at sinabing, kung hahawakan niya si Zara, ay magdurugo ang buong parte ng katawan nito. At sa puntong yon ay tinanong ni Zara ang kanyang ina at sinabing, Ma'am, kung gagawin nga niya yon, ano ang posibleng mangyari? Ma, dapat ako darating ko ka dia masih lagi. Ya buat juga macam mana hal itu yang pernah bilang kalau aku touch ko may berdarah-darah ko di kalau ya buat na ako. Nangyari ang insidente noong July 16, bandang 2:30 a.m. Sinabi ng isang saksi na nakita niya si Zara na natutulog sa likod ng pinto ng banyo. Ngunit pagkatapos daw na maligo ng saksi ay wala na si Zara sa banyo. Ayon naman sa isa pang saksi noong gabing yon, ang isang nakatatandang estudyante na nagngangalang Dedeng ay nakita niyang ine-escortan si Zara. Ngunit hindi niya nakita kung saan nagpunta ang dalawa. Matapos noon si Dedeng ay nawala din noong gabing yon. At pagsapit ng alas 3 ng madaling araw ay nagsimulang maghiyawan ang mga babaeng estudyante. Agad silang nagtakbuhan palabas. Napalabas din ang lahat ng mga guro at supervisor. Dahil may nakita silang isang tao na nakahandusay sa kanal at nakumpirma nila na yon ay si Zara. Matapos noon maraming nagbahagi ng pag-aalala at takot sa ina ni Zara tungkol sa masamang nangyari sa kanya. At agad naman niyang sinugod si Zara sa Queen Elizabeth Hospital sa Kota Kinabalu. Ngunit ang kanyang kondisyon ay kritikal. Inabutan siya ng kanyang ina na comatose, kung saan nalaman nito sa mga doktor na may natamo siyang matinding pinsala na pagdurugo ng kanyang utak. Kabilang ang mga baling braso at binti ni Zara. Bukod doon ay wala na silang nakitang iba pang pinsala maliban sa pagdurugo ng kanyang talampakan.
At agad naman nila siyang nilapatan ng life support. Ngunit kinabukasan, July 17, ay pinahinto na ng mga doktor ang makina dahil hindi na nagpa-function ang kanyang utak. Masakit mang makita, ay kailangan tiisin ni Ginang Noraida ang paghabol ng huling hininga ni Zara. Kalaunan ay agad nilang inilibing si Zara malapit sa tahanan ng kanyang pamilya sa Kampong Calamaw, Mesapol Distrito ng Sipitang. Hindi inaasahan ni Ginang Noraida na ang unang beses niyang paghatid kay Zara sa dormitoryo ay ang huling beses na makikita niyang buhay ang anak. At ang nakakapangilabot na pangyayari ay nang sinabi ng mga tao na tumalon o nahulog si Zara mula sa third floor ng kanilang gusali. Pero kung sinasabi niyang tumalon o nahulog si Zara, ito'y napaka-imposible. Dahil sinabi ng ina ni Zara na siya ay takot sa matataas na lugar at hindi mahilig umakyat kahit nasa puno. Bukod dito ay malamang hindi gagawa si Zara ng anumang bagay na ikapapahamak niya. Oo, ma. Ano, Biura? Happy Ira. Ura. Ido. Ano, Bima? Biura. Kaya ba yung ma? Mayra. Ano lang mo, ma? Ano, Biura? Happy Ira. Happy Ira. Iya. Semangat jangan penakut. Dada takut sudah ada apa yang oke-oke aja. Kalau kadang tidak takut. Bayra, rakwat, semangat, ayan, sindalindo mo, I love you. Makikita natin sa kanyang mga sinusulat kung gaano niya kamahal ang kanyang ina. Ito ay nagpapakita ng pagmamahal at ng proteksyon ng isang bata para sa kanilang ina. Kaya't walang dahilan para siya ay tumalon. At talaga namang napaka-imposible. At ang nakakadurog ng puso, ang kahina-hinalang walang ginawang autopsy. Ang bangkay ay kaagad na inilibing na parang may kakaiba. Sa anumang kaso, dapat ay palaging may autopsy. Dapat ay palaging may forensic examination, kahit na sa isang aksidente sa trapiko. Ito ay isang pagkahulog mula sa mataas na building at mukhang may elemento ng pang-aabuso. At noong July 18, 2 araw matapos matagpo ang walang malay si Zara, nang inihanda ang kanyang katawan para sa paglilibing, isinagawa nila ang Mandi Jenaza. Ito yung ritual na pinaliliguan ng bangkay. Nakakita si Ginang Noraida ng mga pasa sa likod ng kanyang anak, ngunit hindi niya ito iniulat sa pulisya. Malamang naisip niya na ito'y natamo ni Zara sa pagkahulog. At kahit sa ganong kondisyon, ay wala silang isinagawang autopsy, walang forensic examination na ginawa, at agad na inilibing ang bangkay. At ang mga senyales na ito ay walang iba kundi resulta ng pambubugbog. Kung iisipin ay talagang walang dahilan para saktan ni Zara ang sarili. Siguradong may nanakit sa kanya at may kumalat pang kwento sa social media. Kaya naman lalo pang nagukay ang mga netizens. At nabunyag na si Zara di umano ay ipinasok sa washing machine ng kanyang mga upper class. At matapos siyang mailabas sa washing machine ay pasimple siyang binuhat at inilagay sa kanal na yon. Malapit, napakalapit. At sinabi pa nga daw ng pamilya ng biktima na ang laundry area at kung saan natagpuan ang bangkay ni Zara ay napakalapit sa isa't isa. Kaya ang hinalay binuhat na lang siya at inilagay doon. Matapos noon ay sinabi nilang nahulog siya mula sa ikatlong palapag. Ngunit sa totoo lang, ay walang katotohanan ang mga yon. Yon ay pawang mga sabi-sabi lang. At nagsimulang magtanong ang mga tao tungkol sa security camera. Ngunit ang footage ng security camera sa araw ng insidente ay itinago. At may pumutol sa wire ng camera. Gayunpaman kahit na pinutol ang mga cable ng security camera, ay nai-record na ang lahat. At ang mga pulis ay hindi sumuko. Nagawa nilang mahanap ito. Ngayon ay hawak na nila ang pinakamatibay na ebidensya. Si Zara ay nabuhay lamang ng napakaikling panahon kung saan papasok pa lang siya sa pagiging teenager. Nag-aaral lang ng relihiyon sa isang religious school at nais niyang mapayuhan at gabayan ng mabubuting tao. Ngunit ito ang natanggap niya. Ayon sa iba pang mga estudyante, si Zara ay nakakaranas ng pamamahiya, hindi nire-respeto, binubuli at tinotorture. At lumitaw ang mga pangalan ng mga sangkot dito na sina Senior Kak M, Senior Dedeng, Senior Fatiha, Senior Tomboy at Senior Potet. Samantala, ang ilan ay nagsabi na si Zara ay nabuli dahil napahiya at na-pressure ang pag-iisip mula sa unang araw sa paaralan. At dumanas din ng sexual abuse.
kung saan pinipilit siyang magpalit ng damit sa isang bukas na banyo. At pinapahiya siya araw-araw. Hinaharas at hinahawakan ang masiselang parte ng kanyang katawan. Apa ni ada seorang perempuan ni kawan ni namanya kawan itu sendiri dengar. Tapi masalahnya si Yasmin tu memang tidak ada pun cakap begitu. Zara tu 24 jam tu dengan si Yasmin tu. Tidak pernah dengar begitu. Anda Zara anda. Sa Maniba, bilang mo ba ko na panggil to, jangan dipigi. Yang kedua, kalau pigi pun, bukan juga semua ada orang itu sehat. Kali 3-4 orang, 5 orang. Dapat Mak, masalahnya macam mana ya nak pergi, Mak? Kakak aku sendiri cari di kelas, Mak. Lepas tu kakak tu sendiri. Kau pergi naik kata sekarang gitu. Lepas tu kakak tu ikut dia daripada belakang. Macam mana ya mau lari? Oh, mungkin orang pancing ini ada hal kami mau. Begitu. Lepas tu, Terus tu apa ni si Yasmin pun ikut. Mak tu aku pergi kelas untuk nangis. hindi ba tayo wala, hindi ka pa. Oh, Mama dekat 1 jam gitu. Hindi ka pa keluar. Begitu. At ang insidenteng ito ay naipaabot sa supervisor ng paaralan, ngunit walang ginawang aksyon. At dapat na malaman ng lahat na hindi pa tapos ang kaso ni Zara. At hindi ito nagtatapos sa isang anunsyo lamang. Samantala ang ina ni Zara ay patuloy na naghain ng mga ulat sa pulisya. Ngunit ang punong guro ng paaralan ay humiling na walang isasampang ulat sa mga pulis. Ngunit hindi nagpapigil ang ina ni Zara at tuluyang nagsampa ng ulat para sa hustisya ng kanyang anak na siyang kumuha sa atensyon ng publiko hanggang ngayon. Ang pulisya ng Sabah ay nagsimulang kumilos at higit sa 60 katao ang naitala na nagbigay ng mga pahayag ukol sa kanilang nalalaman, kabilang ang mga estudyante, mga guro at kawani ng paaralan. Ngunit lumipas na ang maraming linggo at hindi pa rin nabubunyag ang katotohanan. Ang publiko ay hindi kontento. Kaya ang ilang mga tao ay pumunta sa mga lansangan upang ipakita ang pakikiisa kay Zara. Samantala ang mga bully o suspek ay lumipat ng paaralan na parang walang nangyari at nagsimulang ma-pressure ang netizen. Transparent ba ang investigasyon na ito o may nagtatangkang itago ang katotohanan? At marami pang agam-agam at katanungan ang lumitaw. At marami ding nakapansing walang diskasyon na naganap, walang forensic examination, walang forensic test mula sa damit ni Zara. Ang mga personal na gamit niya ay hindi kailanman kinuha bilang ebidensya. Kaya't ang ina ni Zara ay nagsampa ng pangalawang ulat sa pulisya. Hiniling niyang ilabas muli ang katawan ng kanyang anak mula sa hukay para isagawa ang buong autopsy. Upang patunayan na ang kanyang anak na babae ay hindi nahulog mula sa 3rd floor ng building. At hindi titigil si Ginang Noraida hanggat hindi niya nalalaman ang totoong nangyari sa kanyang anak. At magpasa hanggang ngayon ay wala pa ring development sa kaso. Ngunit sa mga oras na yon ay wala pa ring naaresto. Wala pang suspect, kaya kakaiba talaga. Hindi na natin alam kung sino ang perpektong traidor. Hindi rin natin alam kung sino ang may pananagutan. At ang mga netizens ang naglantad nito. At ang pinakamahalagang bagay na nakita natin ay ang buong Malaysian community na nagkakaisa. Mula sa mga estudyante, guro, aktivista, politiko, at ang lahat ay humihingi ng isang bagay na hustisya para kay Zara. At karamihan sa mga party list ay nananawagan para mapabuti ang mga pangangalaga ng bawat paaralan. Ang mga estudyanteng babae ay hindi dapat nakakaramdam ng takot kapag sila'y nasa dormitoryo. Ang bawat mamamayan sa Malaysia ay sumisigaw ng hustisya para sa pamilya ni Zara. At hindi case closed. Ang kaso ni Zara ay mahalin tulad sa kaso ng namayapang si Osman Sulfarhan na nailathala na ng inyong lingkod. Kahit na magkaibang kwento, ngunit ang mga akusasyon at pangbubuli ay magkapareho. Sa ngayon, ang kaso ni Zara ay naipadala na sa Attorney General's Office. At maraming pa ring nagtataka kung ano nga ba talaga ang nangyari noong gabing yon. Nahulog ba talaga si Zara o siya'y tinulak? Sino ang nangaapi sa kanya? May pinatatahimik ba? At ilan pang mga estudyante ang natroma ngunit walang lakas ng loob na magsalita. Marami pang sikreto. Ito ay hindi lamang isang kwento ng mag-aaral. Ito ay isang salamin ng sistema ng edukasyon. At kung ang isang tao ay nakagawa ng mali, dapat silang dalhin sa hustisya. At ang katotohanan na ang pamilya ni Zara ay hindi humihingi ng awa.
Gusto lamang nilang malaman ang tunay na nangyari sa kanilang anak. Gusto nila ng hustisya. Humihingi sila ng autopsy dahil humihingi sila ng mga aksyon laban sa mga sangkot. At kung nagkaroon ng pang-aabuso, nagkaroon ng kapabayaan, sino ang mananagot? Isipin mo, kung ang iyong anak na babae ay ipapasok mo sa paaralan, hindi ba't napakasaya sa pakiramdam? Lalo na't ipapasok mo ang iyong anak sa isang religious school. Ngunit kung isang araw ay bumalik siya nang wala ng buhay, ang saya ay mapapalitan ng lungkot. Kaya ang katotohanan na ang kaso ni Zara ay hindi lamang isang trahedya, isa itong salamin ng isang pagkabigo ng sistema. At mayroon din mga invisible na mga kamay na naglalaro. At ang brutal na katotohanan na si Zara ay hindi na may babalik, ngunit ang kanya namang kamatayan ay maaaring magligtas sa iba. Ang kanilang bansa ay nagbabantay, naghihintay at humihingi ng hustisya, hindi lamang para sa isang babae, kundi para sa bawat bata na karapat-dapat na makaramdam ng ligtas sa paaralan. At ilang pang Zara ang tatahimik sa dorm na yon na takot magsalita. Ilang Zara ang mabubuli sa mga paaralan. Sino ang susunod na mabibiktima? Dapat nating baguhin ito. Kailangan nating buksan ang ating mga mata. At kailangan ding humingi ng pagbabago. Ang kanyang katawan ay nasira. Ang kanyang espiritu ay durog. Ngunit ang pinakabasag sa lahat ay ang kanyang ina, na iniwan upang magdala ng sugat na hindi na maghihilom kailanman. Hindi dahil sa kapalaran, ngunit dahil sa kapabayaan at kawalan ng pagkilos ng mga responsable para sa kanyang pangangalaga. Patuloy nating susubaybayan ang mga development ng kaso ni Zara, kaya't isama natin si Zara sa ating panalangin. Naway bigyan siya ng Diyos ng tunay na katarungan.